na pinuntahan po ng Bureau of Custom yung bahay nila o yung kung saan man yon, kung nasaan yung mga 40 luxury car daw. 40 sabi doon sa sa interview. Tapos 28 daw po sabi sa Senado. Mukhang 12 na lang yung natagpuan doon o dadalawa na lang. Again, iniisip lang natin Nawawalang luxury car ng mga diskaya, hindi magagamit, ititimbre sa HPG. O, makukulong lang yan. Pero inyo, inamin nyo na. O, pinakita nyo na doon sa interview. May video kayo. Inamin nyo na sa Senado na meron kayong ganong karaming luxury car. Tapos eto, itatago nyo pa, lalo kayong Dalawa nga yung cover ng subject ng warrant. Ano ang tingin nila intention nila? Ang dami na ayaw po natin pagbintangan, again, iniisip lang natin, maaaring na-pressure sila, na meron pang welga dito nung isang araw. Ayaw ko pong hulaan kung bakit po nila tinanggal dito, Pero naniniwala ako talaga, pag naunawaan po nila ang kanilang sitwasyon, na makikita namin yan, or magkakaroon po talaga kami ng search warrant sa bawat official address nila. At sila rin po mahirapan talaga dyan. At hindi naman po nila magagamit sa kalye. BOC, hindi daw magagamit, BOC chip. Shout out ko yung kaibigan ko dyan. Wag na nga. Baka sabihin, may mga din ako, mga smuggle. Hindi, mabait ito yun, si Michael Permin. Bok! Michael Permin, shout out sa iyo. Yan, kaibigan natin. Alam ko, undersecretary siya dyan Undersecretary Michael Permin, shout out sa iyo. Langyakan, di mo ako tinatawagan. Bigla ka na lang babate. Congratulations sa wedding mo. Tuloy. Yung mga sasakyan, dahil ititimbre na namin kagad sa Highway Patrol Group, yung lahat. Sabi dito ni Asnala Correbon, kaya 40 luxury car, 12 questionable papers, 28 declared sa Senado. Okay. Hindi. Ganito daw yan. 28 daw yung luxury car nila. Pero dahil gusto nilang magyabang doon sa kanilang interview, pati daw po yung mga service, doon sa mga St. Timothy, etc., isinama nila doon sa luxury car. Yun yung paliwanag nila. Pero nandun tayo sa garahe, kita natin talagang mga bigating mga sasakyan yun. Sabi ni Sir Archie Beroya, may ilang opisyal, congressman ng admin sasabit dyan at sila yung mabilis tumalon galing sa barko ng dating admin. Meron ho talaga. Mga congressman, meron din ho talagang sasabit ng mga senador dyan. Lahat ng detalye, mga plate numbers na alam namin sa HPG at yan ay hindi Bibihira lang po ang mga tumatakbong mga luxury car, mga boss, sa kalsada. Yung as in luxury ho, Kasi mga BMW, mga BMW, nako baka masaktan naman yung mga may-ari ng BMW pag sinabi natin na Okay, ganito. Pangkaraniwang sasakyan sa Pilipinas, Toyota, Honda, Hyundai, yung mga ganyan. 'Di ba? Yung mga ganyan brand, Mitsubishi. Mga medyo alam nyo naman kung kanino nagsimula yung mga revelasyon, yung mga ganitong mga paghahayag, patungkol sa mga diskaya. Wala pong iba kundi kay Mayor Vico Sotto, mga boss. 'Di ba? Nung tumatakbo, nung binabanatan nila si Vico Sotto tumatakbo, mga bossing, ayun. Si Vico Sotto inilahad naman din yung kanya. Ang gusto ni Mayor Vico Sotto, managot. Kailangan may managot. Dahil ang inaalala ho siguro dito ni Yorme, ni Mayor Vico Sotto, na, ito kainitan ng issue, ganito, ganyan, nakapokus tayo lahat. Baka biglang may bagong issue, may lumabas kung matakpan. Kaya sinisigurado ni Mayor Vico Sotto na may mananagot dito. Kailangan may managot. Pasig City, Mayor Vico Sotto says relevant. Authorities must act quickly, which is
sa nakikita natin, eto nga ho, pati po ang Pangulo ay nagbuo na ng independent body para ho imbestigahan lahat ito. And go after personalities behind the alleged anomalous flood control project before they get away. Bago mga makatao. Naku, baka nga umalis na yung mga yan. Baka nga unti-unti nang umaalis yung mga yan, mga boss. Sabi nung isa, ma'am, meron po ba kayong British passport? British citizen po ba kayo, ma'am? Hindi sumasagot. Di ba? Hindi sumasagot. This was Soto's reaction after the Senate Blue Ribbon Committee led by its chairperson, Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta held its second inquiry into the controversial matter. We will continue to do our part, no? Replay po ng Fort With ulit. Sabi, yun, baka tuparin nila yung Fort With dun. Fort With Ales sa Pilipinas. We will continue to do our part. Hindi tayo papayag na basta na lang tatahimik at mawawala ang issue pagkatapos ng ilang buwan. Kailangan may managot, contractor, politician, at DPWH and other government employees daw. Kung hindi, paulit-ulit lang itong mangyayari sa bayan natin. Totoo ho yan. Kasama din ho dyan yung impeachment ng Vice Presidente. Mga bossing, pag yung impeachment na yan, talagang hindi natuloy. Miski yung susunod na impeachment ng 2026, sa February 5, kung sakaling isampa yung impeachment at hindi pa din natuloy, at ginawan pa din nila, wala nang mai-impeach ho sa bansa, mga boss. Bakit? Kasi ang nakita natin, tingnan nyo, ang liwaliwanag ng Fort With, ang liwaliwanag nung nakasaad po doon sa Konstitusyon ng Pilipinas. Kapag may 1/3 ng boto, dapat agad-agad na silang maging impeachment court. Ano ginawa nila, Chis Escudero? Pinatagal ng pinatagal kung ano-ano ang mga dahilan. Di po ba? Kung ano-ano ang mga idinahilan hanggang sa iyon, wala na. No, ang mangyayari ho dyan, mga kababayan, ay magkakanya-kanya na po ng interpretasyon doon sa Konstitusyon ng Pilipinas. At kung kanino na lang po gustong papaborin yung interpretasyon ng Konstitusyon, doon na lang ho yun. Paano kung makapangyarihan yung ini-impeach? Okay na, mga senador, kayo na bahala dyan, no? Interpretasyon nyo na lang yung sundin. Mga sir, mga madam, yung mga Pilipino, aalma dito, kayo ang nasa puder eh. Which is yung po ang nakita natin, mga bossing, etong huling impeachment ng Vice Presidente. Kami ang nasa puder. No, anong pakialam nyo kung di namin pansinin yung Fort With na nakasulat sa Konstitusyon ng Pilipinas? Wala kayong magagawa. Taong bayan lang kayo. Yun at ganun ang ipinaramdam sa atin ng Senado na ito. No? Sabi pa dito, the Maverick Mayor is hopeful that for the next hearing, the panel would directly ask the resource person to address allegation of advanced SOP and kickback in relation of project. Sinasabi, umaabot 30% hanggang 40% daw ho yung mga kickback, yung mga porsyento ng mga nakaupo. Wala naman siguro nga amin, pero malay, wala talaga. Hindi tayo papayag na basta na lang tatahimik at mawawala ang issue na ito pagkatapos ng ilang buwan. Kailangan may managot, contractor, politician, and DPWH and other government employees. Kung hindi pa ulit-ulit lang tong mangyayari sa bayan natin, dapat bilisan. Dapat bilisan. Pag kagaya niyan, isang contractor, di ba? Nakita yung papel. Nakalagay completed na, tapos na yung proyekto. Di ba? Sabi ni Bugi Arellano, Mark, wala ka bang topic tungkol sa panaginip ni Bato de la Rosa? Meron eh. Kaya lang ubos na ho yung oras natin, ano? Hayaan nyo, sabihin nyo na lang kay Bato, Bato, huwag kang magmadali. Next month, ayan, malapit na. Setyembre na ngayon. Baka biglang, naku, Bato, baka yung sinasabi ni BP Sara na baka may niluluto. Baka ikaw na ang niluluto. No? Ito flood control, yan. Tapos ikaw na niluluto, biglang babalandra, nanonood ka ng flood control, tapos biglang
may kumatok sa pintuan mo, tok, tok, tok. Pwede po bang i-serve ito? Ano yan? Breakfast? Hindi po. Warrant of arrest kay Bato de la Rosa. O, di ba? Anyway, mga boss, Chipamo Sir, sabi ko nga po, kailangan ko ng matapos. Bukas humuli, mga kababayan. Ano ba dyan sa Pilipinas? Bukas ulit, ganap na alas 10 ng umaga. Minsan, madalas, maaga ako. Yun po yung live natin. Maraming salamat and God bless po sa ating live.